Agad namang rumesponde ang mga otoridad sa ilang paaralan sa Hilagang Luzon matapos ang pagtama ng lindol sa Benguet na naramdaman din sa mga kalapit probinsya. Kaugnay niya, naging kapansin-pansin naman ang pagiging handa at maalam ng mga guro at estudyante sa gagawin sa pagtama ng lindol. Si Bridget Marcasi Pangosfian sa sentro ng balita. Ito ang footage mula sa CCTV ng Hillside National High School sa Baguio City habang yumayanig sa lungsod. Makikita dito ang agarang aksyon ng Hillside National High School's School Disaster Risk Reduction and Management Team upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Agad nagsilabasan sa classroom ang mga mag-aaral ng lungsod upang lumikas sa mga pinakamalapit na evacuation sites. Sa Rizal National High School, may ilang mga estudyante ang ninerbiyos. Aminado na naging malaking tulong ang mga isinagawa nilang drill upang malaman ang kanilang mga dapat gawin. Nung first po ma'am, lumilindol pa po kabado pa po kami. Tapos yun ma'am, nagsitakbuhan na po kami dito sa evacuation center namin. Ayon sa DOST FIVOX, naitala ang Intensity 5 sa Baguio City, Benguet, Intensity 4 sa Aringay, La Union, Intensity 3 sa Sison, Pangasinan, Intensity 2 sa Urdaneta City, Pangasinan at Intensity 1 sa Quiapo at Lingayen, Pangasinan. Naitala naman ang episentro o sentro ng lindol sa bayan ng Pugo, La Union. Naging mabilis ang aksyon ng mga guro sa paggabay sa paglikas sa mga mag-aaral at binigyan nila ang ilan sa mga ito ng helmet upang sila'y maprotektahan. Kami ng bell, tapos halos lahat nag-lock, cover and hold. And then nung paglabas ko, nagbigay ako ng signal na palabasin na yung bata kasi medyo huminto na yung pagyanig. Kaya pinalabas namin sila, mabilisan po yung paglabas ng mga bata. Hindi bababa sa 60 katao ang nirespondehan ng Emergency Response Team sa Baguio City High School na isa sa may pinakamalaking populasyon ng mag-aaral sa lungsod. 4 sa mga ito ang naitakbo sa pagamutan. Ayon sa School Disaster Risk Reduction and Management Coordinator, bagamat naging maayos ang paglikas sa mga mag-aaral, hindi na iwasang may mga nag-hyperventilate at nawalan ng malay dahil sa takot. After this one, magkakaroon ulit tayo ng evaluation. Titignan natin yung mga bagay na kailangan pa nating i-improve. So every now and then, we have to sit down together and see what needs to be improved. And then ang nakita ko kanina, kailangan natin is to give more trainings kasi nakakatulong pala yun. Humanga naman ang Baguio City Emergency Medical Services sa paaralan matapos maobserbahan na may mga mag-aaral na nagamit ang basic first aid at basic life support para tumulong sa mga kapwa mag-aaral. Dahil dito, inirerekomenda nila sa mga paaralan na isama ang DRRM plan upang maiwasan ang matinding epekto ng lindol at iba pang kalamidad sa mga mag-aaral. Maganda yung practice ng City High kung paano nila minanage yung mga estudyante, yung hindi ninervyos yung mga magmamanage sa kanila, tapos siguro nakasama doon sa DRM planning nila, school DRM natin, na at least na i-apply nila yung mga training na kinakandak nila. I-apply lang nila yung mga trainings na natutunan nila, at least regular, tapos more trainings pa sana para mas maging maganda na naman yung next. Sana wala nang next. Sa Benguet naman, agad na nagresponde ang Benguet 2nd PMFC sa Benguet Sports Complex Oval at nagbigay ng emergency assistance sa mga estudyante at faculty members. Itinayo ang triage area sa mga makeshift tents para sa first aid ng mga na-distressed at nasugatang estudyante. Wala namang naitalang nasirang gusali sa pansamantalang pagyanig. Bridget Marcasi Pangosfian para sa Bayan.